Gagalaw na si Gabo, isang malaking grupo ang kanyang babanggain sa pamagitan ng anino. Samantalang napilitan nitong si Gabo na magpagamit kalatatang dahil lubha ang kalagayan ng kanyang ama at nakita mismo ni Gabo paano ito naghihingalo. Nang bungakala naman ni Gabo ang mga parak na lumusob sa kanilang lugar ang dahilan kung bakit nanganib ang buhay ngayon ni Rodi. Samantala sa kabilang banda, habang hindi pa buo ang pasya ni Gabo, sinususula naman si Tatang sa dalawa niyang tauhan. Kumuha umano sila ng ibang tao, wala silang tiwala kay Gabo. Ngunit hindi nakikinig itong si Tatang, tinuloy pa rin niya ang kanyang plano kay Gabo. Bago binalikan ni Gabo si Tatang, nakipagkita siya sa kanyang kaibigan. Agad niyang ikwinento sa mga ito ang bagong trabaho. Mapalad si Gabo dahil ang kanyang mga kaibigan ay handang makipagtulungan sa kanya. Sa kabilang banda, agad namang ibinalita kay Sam sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang misyon. At nang malaman naman ito ni Ricardo, hindi rin ito natutuwa, bagkus panginginsulto ang natanggap ni Samantha mula sa kanyang ama. Diretsang sinabi ni Ricardo na wala umano siyang tiwala dito kay Samantha. Sa ginagawa ni Ricardo, mas lalong ginaganahan itong si Samantha na patunayan sa kanyang ama na ito ay nagkakamali sa kanyang iniisip. Hindi maiwasan ni Samantha na matanong sa kanyang sarili kung siya ba ay tunay na anak ni Ricardo. Samantala, alam na nila Gabo kung sino ang kanilang susundan para matunton ang lungga ni Tigre. Sa kabutihang palad, dinala nga sila sa kanilang target. Kampante si Tigre na magtungo sa kanilang pupuntahan sapagkat maraming bantay itong si Tigre. Ngunit wala silang kamalay-malay na dalawang grupo na ang gustong humuli sa kanya. Kinokontra ni Ricardo si Samantha matapos din niyang malaman sino ang target nila Samantha sapagkat ang grupo ni Tigre ay isa sa kanyang mga kasosyo sa mga illegal na negosyo.